Hi, hello po sa inyong lahat. Ito ho yung Bonifacio Monument o yung mas kilala ho sa tawag na monumento na kung saan ho ay matatagpuan sa City of Caloocan. At dito naman ho sa larawan na ito, nandito ho yung La Loma Cemetery, Caloocan Cathedral, Caloocan Sports Complex at ang Tai Tutawis Temple. So ngayon hong araw na ito ay pag-usapan naman ho natin ang City of Caloocan. Yan ho ang ating tatalakayin. Ito ho yung mapa ng City of Caloocan kung saan makikita nyo po dyan sa larawan na yan na magkalayo ang lugar ho ng City of Caloocan. So marami hong tao ang naguguluhan dyan bakit ho yung City of Caloocan ay may dalawang lugar. Yung isa ho na nasa taas ay dun ho yung parte ng Diparo na kung saan ho malapit sa bayan ho ng Novaliches at Bulacan. At yung isa naman ho nasa baba, ayan ho yung malapit naman dito sa Nabotas at sa Valenzuela. Yan hong parte ng isang Caloocan na yan. Ngayon ho ang paliwanag ho dyan ay ipapaliwanag ho natin. Ito ho yung original na mapa ho ng Caloocan na kung saan ho ay may makikita ho kayo dyan na parte na yellow-green ang kulay ng mapa. At dyan ho pala ay na-detach base po sa Republic Act 392 noong 1949. Meron hong kabuang 6,499 hectares. So nandyan ho yung parte ng Novaliches. So yan hong parte na yan ay napunta ho sa lungsod ng Quezon City. At yun naman hong asul dyan, makikita nyo, yan ho ay na-detach by Commonwealth Act 602 noong 1939 naman po. Meron pong 3,278 hectares po ang natanggal po sa kabuuan ng mapa po ng Caloocan. Dahil ho sa pangyayaring yan ay tuluyan hong nagkahiwalay ho yung lugar ng Caloocan doon sa may Diparo area at doon naman ho sa may parting monumento. Kaunting brief history lang po sa bayan ng Caloocan. Yan po ay parte ng Tondo bago ho mag 1815 at dyan din ho naganap sa Caloocan ang pinakamatinding labanan ho ng Philippine-American War, yun hong Battle of Caloocan at ang Second Battle of Caloocan. At dyan din hong Caloocan ay parte ho ng Rizal Province noong American regime noong 1901. Base po sa kasaysayan, naging sentro ho ng mga aktibidades ng mga katipuneros ho itong bayan ng Caloocan. At pag nagmi-meeting ho sina Andres Bonifacio at ang kanyang mga tao, meron hong bahay silang pinagmimitingan ho doon sa bayan ng Caloocan. At dyan din ho naganap ang tinatawag na Cry of Balintawak, dyan po sa syudad ng Caloocan. Ang City of Caloocan ho ay parte ng National Capital Region at meron hong 3 distrito at ang barangay ho dyan ay 193 barangay. Base po sa 2020 census, ang City of Caloocan population po ay merong 1,661,584. Ika-4 po sa pinakamaraming population po sa buong Pilipinas. Kung pag-uusapan naman po ang mga botante, meron pong 700,279 voters po according po sa COMELEC noong 2022. Ang kasalukuyan pong ama ng lungsod ng City of Caloocan ay ito pong si Dale Gonzalo Malapitan o mas kilala bilang Along Malapitan.
Ang vice alkalde naman po ng City of Caloocan ay walang iba kundi si Ana Karina Limsico. Si Mayor Along Malapitan at si Vice Mayor Ana Karina Limsico ho ay naupo mula noong June 30, 2022 at magtatapos ang kanilang termino sa June 30, 2025. Si Dale Along Malapitan po, ang mayor ng City of Caloocan, ay ang anak ho ng dating matagal na ring naging mayor ho ng City of Caloocan, itong si Oscar Malapitan na ngayon ho ay representative ng 1st District ng City of Caloocan. Base po sa resulta ng halalan noong 2022 sa labanan ho ng mayor dyan sa Caloocan City, ay panalo po si Along Malapitan na nakakuha ho ng 340,903 votes laban ho sa kanyang katunggali na si Egay Irise na nakakuha lamang ng botong 242,086 votes. At pagdating naman sa labanan ng Vice Alkalde noong 2022 sa Caloocan, ay panalo po itong si Karina T. Limsico na nakakuha ng 324,568 votes laban ho sa kanyang kalaban na si PJ Malonzo. Ito ho yung listahan ng mga lalaban ho sa pagka-mayor sa darating na midterm election May 12, 2025 sa City of Caloocan. Nangunguna na ho dyan si incumbent Mayor Along Malapitan at ang kilalang-kilala ho na personalidad na isa pang mga kalaban niya ay itong si former Senator Antonio Trillanes IV at bukod ho dyan ay meron pang 5 independent ho na mga kalaban sa posisyon ho ng pagka-mayor. Pero ang kilalang-kilala talaga na magtutunggali sa labanan ho ng pagka-mayor dyan sa Caloocan City o City of Caloocan ay ito pong incumbent mayor na si Along Malapitan at ang former senator na si Sunny Trillanes. So yan pong dalawa ang matinding magbabakbakan ho sa labanan sa pagka-mayor sa darating ho na midterm election. Si Along Malapitan po ay ang incumbent mayor po ng Caloocan na naupo noong June 30, 2022 at matatapos po ang kanyang termino ngayong June 30, 2025. Siya din po ay naging member ng House of Representatives noong 2016 hanggang 2022 at naging kapitan din ho ng Barangay 137 noong 2013 hanggang 2016. Naging konsyal din ho ng Caloocan itong si incumbent mayor Along Malapitan mula noong 2010 hanggang 2013 at siya po ay nagtapos ng kanyang kolehiyo sa Kolehiyo de San Juan de Letran. At ito naman hong si former Senator Antonio Trillanes ho ay naging senador mula noong 2007 hanggang 2019 at pagkatapos ho niyang mag-serve sa Senado, siya ho ay nagturo sa UP and Ateneo at pagkatapos ho ay siya din ay dating former Philippine Naval Officer na may ranggong Lieutenant Senior Grade at sa kanyang pag-aaral sa Philippine Military Academy. Nung graduate siya noong 1995, siya po ay cum laude na may Naval System Engineering degree at meron din po siyang master degree in public administration sa paaralan ho ng University of the Philippines. Base din ho sa aking pagre-research, itong si Senator o former Senator Antonio Trillanes ho ang number 1 most productive senator ho dahil marami siyang bills noong 2018 na pinanukala po sa Senado at siya ay kilalang-kilala rin sa pakikipaglaban sa korupsyon at siya rin ang nagpasa ng 4-piece law, ang salary standardization law at ang expanded seniors citizen act. Pagdating naman ho sa labanan sa Vice Mayor sa City of Caloocan
ang nangungunahong maglalaban ho dyan ay ang incumbent mayor na si Karina T. Limsico ng Nacionalista Party at si PJ Malonzo po na kabilang sa Aksyon Demokratiko Party. So ito hong dalawang ito ang maglalaban sa pagka-vice-alkalde ho sa City of Caloocan, itong si Ana Karina Limsico at ito pong si PJ Malonzo na anak po ng dating mayor at aktor na si Ray Malonzo. Ang incumbent mayor at vice mayor ho ng City of Caloocan ay tumatakbo under ho ng Nacionalista Party, so sila hong dalawa ang magkapartido. At ito namang si Senator o former Senator Antonio Trillanes at si PJ Malonzo, sila pong dalawa ang magkapartido na tumatakbo po sa partido po ng Aksyon Demokratiko. So ito hong labanan ng pagka-mayor sa City of Caloocan sa darating na May 12, 2025 ho ay talagang kaabang-abang at malalaman natin ang resulta sa paghatol ho ng mga residente ng Caloocan o City of Caloocan. Dahil ho maraming naglalabasang survey na hindi natin maintindihan kung alin ang totoo. So ang totoong resulta ho ang ating aabangan sa susunod ho na mga buwan. Diyan ho natin malalaman kung sino ho ang iluluklok muli ng mga taga-Caloocan ho bilang mayor para pagsilbihan ho ang syudad ng City of Caloocan. So yan po ang dalawang pagpipilian ng mga residente ho ng City of Caloocan. At sa labanan naman ho ng pagka-vice-alkalde ay ito hong dalawang ito din ang kaabang-abang kung sino ho ang magtatagumpay na manalo ho sa pagka-vice-alkalde. Dito po kina Ana Karina Limsico ang nakaububong Vice Mayor ng City of Caloocan at ito pong si PJ Malonzo. So yan ho ang hihintayin natin kung ano ang hatol ho ng taong bayan ng lahat hong nakatira at voters dyan po sa City of Caloocan. So hanggang dito na lang muna po ang ating vlog tungkol po sa City of Caloocan at ang mga kaganapan ho sa politika, lalong-lalo na ho sa labanan ng pagka-mayor at vice mayor po sa darating na halalan sa May 12, 2025. Salamat po sa inyong panonood.